Welcome back again. Sweet chocolate, sweet. Para sa iyo Ako girl. Ayan na. Good morning guys! Welcome back again to my YouTube channel. Papunta kami ngayon ni Marvin sa Warden Station. Punta kami ng Costco after 1 month. Kasi first week ng August ang huli namin Costco ang pagkakaalam ko. Tapos ngayon na lang uli kami magka-Costco. Kasi paubos na rin yung tubig namin. Dinadala namin bottle water sa work. Kasi yun nga yung bit-bit namin. Tapos mag-grocery lang din kami ng mga konting chocolate na ipapadala namin sa Pinas. Ayun. So, ipapaayos ko din yung aking Costco ID. Dahil nga nung last time, di ba nawala guys? Eh, ngayon pa lang ako makakabalik ulit ng Costco. Madating na rin yung bus namin, kaya hinintay na namin. Ang lamig ngayon, parang kahapon. Windy kasi. Yun lang naman nagpapalamig na ba yung hangin. Pag mahangin, sakit sa balat. Kaya, ewan ko lang kung bukas ay malamig, di ko pa na-check. Kasi nung chinek ko kanina, 14 degrees ba? 14 degrees tapos windy. Tayo na lang. Doon na lang kami mag-breakfast na Marvin sa Costco. Yung hotdog, saka pizza. Kasi magkano lang. Bago kami pumasok sa loob, kakain muna kami para hindi kami kuha ng kung ano-ano ni Marvin. Busog dapat pag mag-grocery. Para pag nakakita ka ng cravings mo, hindi mo kukunin. Guys, iihi muna si Marvin. Hintayin ko muna siya dito. Bit-bit bag para mamaya. Hindi ko alam, hindi, mag-Uber kami pa uwi kasi bibili nga pala kami ng tubig. Mag-stock kami ng tubig. In-unpair na namin. Ayaw gumana nung itong AirPod na binili sa Miniso. Kasi nakakonect kay Marvin, kaya pala. Sabi ko may narinig ako, babe. Hindi pa ako makonect sa akin. Hindi pa na ako connect sa kanya. Lamig. Oh my gatas. Suot ko lang yung sapatos na regalo ni Marvin. Sinusuot-suot ko na. Kasi mag-winter na naman. Hindi ko na naman siya magagamit. Guys, masakay na pala kami ng bus. Si Marvin ay pupunta na kami ng bus. Yun mainit. Pero paglapas mo ng bus, ang lamig. Ayan na. Tingnan nyo yung mga dahon. Iba na yung kulay. Madilaw na. Cute. Ang ganda na niyang tingnan. Sushi. Mas mura daw dito, sabi ni Marvin. Hindi ko alam. Magkano ba yung binibili mong sushi? Baka may free taste. Natang free taste. Gutom na yun. Water. Ay, may saging, bebe. O, mga green pa yung saging. Kuha din tayo ng saging. Dalawa lang yung kukunin namin na tubig. Ito siya ba? Ayan na si Bebe. Bebe, may na-meet ako. Si Tita yung kasalubong mo kanina. Oo, nanonood daw sa vlog natin. Nakasubscribe daw sa atin. Pili ka ng saging. Na green. Kasi may mga dilaw, may konting dilaw na wala yung green na green. Yung egg, isang egg lang kasi meron pa kami sa bahay. Pili si Marvin ng green. Isa lang. Plastic? Plastic dito. Wala man plastic dito, wala. Isa lang ba? Ikaw, ano ba? Yeah, papadala kami ng Tim Hortons na hot chocolate. Kapag nagustuhan ng family namin sa Pinas, di sa susunod, yun yung mga bibili namin. Coffee mate, di ba sa oo. Papatry namin yung mga nandito sa Costco. Costco, yung mga muna. Espresso. Mga black coffee yata ang gusto nila mama eh. Ano Starbucks? Anong Starbucks? Ito paborito ng mag-ama ko. Ano yan? Daming sim siya. Dami na. Dalawa lang naman. Sweet potato.
pang amin, meriendahin namin ni Marvin. Natikman ko kasi ito sa katrabaho ko sa, ha? Oo, try nga lang. Uy. Masarap siguro to ito yung sa mga tuna, oh. Mga ano, lalagyan natin ng tuna yung mga ano, mga tinapay na maliliit. Ano pa? Dini. May mga pang winter jacket na, oh, dito sa Costco. Si Bebe. May winter jacket na, natuwa ako. Ito rin, magpapadala din kami nito. Ketchup. Huwag ng mayo. Kasi may ano naman sa mayo dun. Ano pa tayo, guys? Nutella. Hindi nakasale yung Nutella. Nutella? Hindi para sa'yo, ha? Feeling ka, ha? Pag nandun na, akin na rin yan. Kulit mo ka. Magta-tongkatsu. Kunin mo na yung tongkatsu. Ano yan? Magta-try ka? Uy, baka may matamaan ka. Kunin mo yung tongkatsu. Baka na. Isa lang daw yung nakain ni Marvin. Ako lahat ako kain. Oops, nadadaan. Ano? Let's go. Magpapadala ba tayo sa Pinas yan? Alan? Waiting. Nag-record ka na ba? Waiting tayo sa ano, free Pila taste. ka. Come on, dalawa. Gutom na kami. Gutom na. Arvin, she said stand here. Tawa na. Gutom na ako, be. Gutom na ako, girl. Sana masarap. Ano laman? I got myself. I gotta stay here. Malapit na. Ayun na. Lütfen. Lütfen. Papahuli talaga ito. Let's try. Teka. Ano siya, maasim. Ano yung bahay? Mas gusto daw niya yung Filipino pasta. Paborito niya yun, nagpapano na nga sa akin eh. Ang dami pa namin pasta sa bahay. Sabi niya magluto daw ulit ako ng Filipino pasta. Kaka-Filipino pasta lang namin, nasa London kami, gusto na naman niya. Dapat may ganyan tayo para minsan dala natin sa trabaho. Pag uuwi na kasi nakakagutom minsan pang ano lang. Dalawa, pwede na. Dami naman. Ay, pang atin ba? Oh, sige. Kala ko pang ano. Di ba pang atin? Anong pang atin ba? Pang atin sa bahay. Oo. Ano sabi mo sa inyo ba? Pang bahay, pang Pilipinas? Hindi, sa atin. Ah, okay. Akala ko sabi mo, galing trabaho. Oo nga, ganun trabaho nga. Oo. Okay. Wait. Parehas lang naman yan. Hindi mahilig si La Brian tsaka si Princess sa dark. Milk ang gusto. Sila mama lang kumakain ng dark eh. Balik natin yung box. Sarap na to. Ito gusto ko eh. Pang atin. Ay, ano to? Hindi. Ano lang to eh. $3 lang eh. Kuha din ako syempre eh. Ano, yun Guys, lang? naka-sale oh. Ayaw mo na ano? Unti-unti naman ito, bebe. Let's go. Ayan na guys. Magbabayad na kami ni Marvin. Ito sabi ni Marvin, magkano kaya today? Magkano daw kayong babayaran namin? Papadala namin sa Pinas. Dapat pala ikaw. Ayan, tapos na tayo magbayad guys. Ay, sige sila na muna mauna. Sunod na lang ako. Bali na sa 200 plus yung nabayaran namin. Kasi nga yung mga chocolates. Pero okay lang, para naman sa family namin. Ngayon lang naman uli kasi hindi na kami makapagpadala uli sa Pasko. Diba last na nagpadala kami nung Boxing Day. This year hindi kami magpapadala. Next year na lang. Kasi mag-iipon pa kami ni Marvin. Wala kaming may ipon pag magpapadala uli kami sa ngayong taon. Yung balikbayan box. Ay, saan kami ka-pwesto? Walang mahanapan.
Ayan na guys, nakakuha na kami ng pwesto ni Marvin. Ay, basa. Dito na lang, sa kabila. Basa dito. Dito kay Marvin pizza. Ayan si Marvin. Nilagay ko na sa bag yung iba. Let's eat na soft drinks. Ano ba yan? Ice? Ha? Ah, root beer. Hindi ako mahilig sa root beer. Ayan. Sabi ni Marvin, kukuha pa daw ng fries. Sabi ko, wag na. Ang dami kasi ng fries. Eh, isa-isang ganito busog na ako. Kukuha pa pala ako ng ketchup. Nakain na kami guys. Nilagyan na ni Marvin ng ketchup tong aking hotdog. First bite. Ayan guys, nandito na kami. Ha, ang alin ang naka-sale? Ang Uber? Oh, may discount lift daw. Nandito na kami sa labas guys. So, tapos na rin ako mag-asikaso nung aking membership card na nawala. Ang bilis lang guys. Right away agad nabigay nila sa akin yung bagong membership card ko. Kasi sabi ko nawala yung aking membership card, ganto ganyan. Oh, tapos hawak ko kasi tong camera ko, yung Action 4. So nilagay ko siya dun sa table habang hiningi niya yung number ko. Tapos sabi niya, ma'am, tinanong niya ako nagvo-vlog daw ba ako. Sabi ko, yes. Sabi ko, ba? ha? Bawal? Hindi, parang naano lang siya, natuwa lang siya kasi nagvo-vlog daw ako. Hindi ako nagbi-video, patay. Nilagay ko lang doon sa table nila. Eh di parang na-curious ata siya kasi meron akong kamerang dala. Sabi ko, nagva-vlog ako. Ano, bawal? Hindi naman, sabi, natuwa nga siya eh. Ngumiti pa sa akin eh. Tapos yun, nung nagpipicture-picture na, ano pa to, nagpipicture na, hindi ako ngumingiti. Sabi niya, ano daw ako, ngumiti daw ako, smile daw ako. Kasi nung last time, nung kumuha kami ng, ng membership card, hindi ako pinapay-smile. Basta ano lang, hindi mabait naman, hindi lang siya nagsabi ng smile. Sabi sa akin niya kanina, sabi nung Indian, gumanon daw ako, gumanon. Ngiti, edi nag-smile ako. Ayan na, balikot siya lang yung nirentahan namin ni Marvin. Kasi na naman to siguro. Ayan na guys, pauwi na kami. Ayan si Marvin. Busy. Antok na naman ako. Antok pa ako. Ayan na, dito na kami. Bababa ko na muna yung iba. Ayan, bababa ko, ha? Phone mo? AirPods? Dahil sa, Okay. Ayan na guys, ang kalat ng aming bahay. Guys, kami sinusulatan na ni Marvin. Kasi isang box lang ipapadala namin. Nandiyan na yun sa family ko at family ni Marvin. Ito. Ayan, mga ketchup, chocolate, tsaka yung mga damit ni Marvin. Papadala niya sa Pinas, hindi niya nagagamit. Chocolate, mixed nuts. Para mapadala na namin, 2 months na sila mama sa Pilipinas, hindi pa rin napapadala yung mga gamit nila. Oo, nandito rin yung mga shampoo na pinamili namin noon sa Costco, kasama sila Mama Aida, saka yung mga Bath and Body. Itlog. Hindi pala natingnan yung expiration. Ayan. Nanonood din kami ng vlog guys sa Saskatchewan naman yan. Kung paano yung winter, kung gano'n kataas yung winter din nila. Kasi yung napapanood ko kay Kuya Mark, so tingin din ako ng iba sa Saskatchewan. Siya kasi sila Kuya, yung Bicolanong Layas. Sa Saskatoon naman sila. Ayan na, puno na guys. Oo, chocolate na lang ni Princess na Aero. Magtitiklop muna ako. Ayan guys, magtitiklop muna tayo. Tapos, nakita ni Marvin yung mga case ko nakatabi pala dun sa storage. At pinalitan ko yung case ko, di ba kulay pula, ito plain lang. Ayan, ang ganda. Si Marvin, paalis niya magji-gym. Ayan. Hindi ako lumalaki. Nagji-gym pero pataba ng pataba. Bali, malamig sa labas, kaya, ayan. Jacket daw siya. Windy kasi. Yun lang naman problema. Mamaya, magluto ba ako ng pagkain?
Huwag na daw. Oo. Bahala kasi ako lang kakain. Konti lang kakain ako. Oh guys, nagluluto ako ng pork nilaga. Kasi tagal na rin yung huli kami nakatikim ng nilaga nun dito pa sila Mama Aida. Tapos ngayon lang ako nag-try. Bango. Gutom na ako. Hello guys. Bale, katatapos ko lang mag-edit. Tapos nanood kami ng movie ni Marvin. Yan yung libangan namin ni Marvin. Pag nandito kami, tapos na kumain, nanonood pa kami ng movie bago matulog. Pero ngayon nasa kwarto na si Marvin. So, ayun guys. Ang dami namin iniisip ngayon ni Marvin. Kasi, meron kasi akong kakilala. Same kami ng province sa Pilipinas. Yung kapatid ko, kapatid ni ate, magkaibigan. Tapos, nauna siyang dumating dito. 1 year. Nauna siya ng 1 year dito sa Canada. Dito rin siya sa Toronto. Tapos, kinamusta ko si ate. Kasi lumipat siya. Lumipat siya ng ibang province, guys. Kasi nga, pagka-graduate niya, nag-try siya ng 1 year dito sa Toronto. Baka kasi nga, syempre, nakapag-start na siya dito, ayaw na din niya lumipat. Sinubukan niya kung mau-PPR siya ng 1 year. Tapos yung mga ka-batch niya, mga klase niya, mga kaibigan niya, lumipat na ibang province. Sa 1 year niya doon, hindi niya naabot yung points pang-apply ng PR. Kaya nag-decide na siyang lumipat ng ibang province. Tapos nung kinamusta ko, sabi ni ate sa akin, kung gusto daw namin lumipat ng ibang province, simulan na daw namin ngayon habang kaka-start pa lang nung bilang nung aming extension. Kasi daw yun daw yung pagkakamali niya na hindi agad siya lumipat. Nagstay siya ng 1 year dito. Dahil yung mga kabatch na nagsipaglipatan guys, na PR na ngayon. Parang ilang buwan lang, 6 months lang ata daw na PR na, 1 year na PR na mula nung lumipat. Kaya yun, si ate na kapag sisi daw, hindi daw agad siya lumipat. Saka yun, din niya yung cost of living dito sa Toronto compared do sa nilipatan niya na mas mababa daw talaga. Tapos may mga iba rin kami kasing kilala sa ibang province. Hindi namin kamag-anak, mga parang family friend, ganun, na kinamusta rin kami, na ganto ganyan, nakamusta daw kami, kung gusto daw namin lumipat din ng ibang province, kung sakali dun sa kanila, kasi nga daw, nanonood din daw sila ng vlog namin, nakakita nila yung hirap din namin dito. Sayang naman daw yung pinaghirapan namin dito sa Canada kung walang mangyayari. Kung mas maganda yung opportunity sa ibang province nga dan, go, doon na lang daw, sabi nila sa amin. Tapos for good na rin kasi mas maganda din daw sa ibang province nga, nakakaipon, mas maliit nga yung cost of living daw, sabi nila sa amin. Kaya yung nag-iisip din kami ni Marvin kung paano ba talaga yung next move namin. Kasi syempre, madami rin kami, may mga kabatch din si Marvin, mga kakilala namin na nag-move na din sa ibang province. Kahit nga yung mga PR na kakilala namin, like yung kaibigan ko, PR, dito sa Toronto, dumating siya PR na. Plan niyang lumipat ang ibang province kasi daw mas makakaipon daw siya pag sa ibang province. Dahil dito nga daw, laki daw ng cost of living daw talaga sa Toronto. Ay, ayun nga lang, na kasi syempre nakabuo na kami ng dito yung parang na kami ng family. Ang hirap bumitaw. Kaya sabi ko, anong gagawin natin, ganto ganyan. Alam niyo yung bakasyon namin sa London, iniisip namin yan, pero sabi ko, Marvin, alam mo na, mag-enjoy muna tayo. Pag uwi na lang natin ng Toronto, doon na lang tayo mag-isip kung ano ba yung next move na gagawin natin. Kasi ayaw din namin, dumating din kami sa point na pagsisihan din namin, 'di ba? Yung parang may opportunity na sana, hindi pa namin i-grab kasi ang dami nangyaring ganyan last year. So, yun nga, last year kasi 1 month pa lang ata kami, 2 months, inoferan ako, i-sponsoran ako ng caregiver. Doon nga sa Stouffville, malayo, mga 2 hours yung biyahe. So, LDR din kami ni Marvin kung sakali.
mag-aalaga ako ng matanda na hindi nakakalakad. Tapos may dementia din. Ayun. Yung time na yon nagsa-struggle din si Marvin sa school kasi parang syempre bago. After ilang years, back to school nga uli. Parang na-stress siya, ganto. Parang naawa ako, sabi ko, kung iwan siyang mag-isa, magkasama kami. Dumating dito kaya magkasama, sasamahan ko siya dito. Hindi ko tinuloy, hindi ko ni-grab yung caregiver. Tapos nung after ilang months nga, tapos ngayon, diba, yung caregiver yung pinakamadaling pathway para makapag-apply ng PR. 6 months lang, pwede ka na mag-apply ng PR. Kahit walang sponsorship. Last year, parang experience lang, guys. Kaya hinayang-hayang kami ni Marvin kasi kung tinuloy ko yun, edi PR na sana kami last year. Kasi 6 months lang yun inaalok sa akin yung February or March ata yun, yung pagiging caregiver. May message na nga ako kasi willing nga daw siya talagang sponsoran ako dahil gusto nga niya na yung misis niya sa bahay na lang, hindi na sa home care dahil sanay siya ng kasama niya yung misis niya sa bahay. Kahit daw mahirap, okay lang sa kanya. Nagkasakto yung kaibigan daw niya, ganun ang ginawa. Kinuha yung misis sa home care, tapos may naging nagkaroon sila ng caregiver sa bahay. Kaya na lang din gusto. Tapos yun nga, syempre libre naman yung bahay ko. Tapos alam nyo, malaki yung sahod, guys. Ang laki. Alam nyo ba yung, kasi nakapag-deal na kami, payag siya na 5,000 a month. Ang laki, di ba? 5,000 a month. Yung, yung babayad niya sa akin. Tapos, day off ako ng Sabado at Linggo. So, yung plan dapat namin, uuwi ako tuwing Friday. Balik ako ng Linggo doon. Kaso, inisip namin mahirap. Sabi ko, parang hirap naman nun kasi layo, ganito, ganyan. Tapos, yung buong basement ako nakatira. Kasi, dapat nga namin kung baka pwedeng yung asawa ko doon na rin tumira. Kaso nga, nag-aaral. Ang layo. 2 hours drive, diba? Kaya, ayun. Di ko na kinuha. Pero pinag-usapan naman namin yun ni Marvin. Diba, nakakapanghinayang. Kaya dapat kung magpaplano talaga kami ngayon, yung sigurado na hindi uli namin pagsisisihan, guys. Kasi tumatakbo yung oras namin dito sa Canada. Yung 3 years, akala mo ang tagal-tagal. Bilis lang yan, di mo na malayan. Tama pa, 2 years na kami dito sa Canada. Ngayong December, ilang buwan na lang, December na, guys. Kaya, ayun. Ang dami na rin kasi nagbabalak lumipat na mga kabatch ni Marvin. Kasi nga, ang hirap. Kahit sabihin mong naka-skilled ka, naka-tier ka dito, hindi agad-agad. May iba nga dyan kung kailan pa expired na yung visa nila, saka lang sila na-invite. Ayaw naman namin ng ganun kasi syempre sobrang stress nun. Yung tipong malapit na matapos yung extension mo, tapos wala pa rin. Tapos yun, swerte na kumbaga nabigyan pa rin sila kahit medyo matagal. Pero syempre yung stress, yung pag-iisip mo nun, diba? Araw-araw mo yung iisipin na kailan tayo ma-invite, kailan natin yung PR. Yung iba PR na ganyan-ganyan. Ayun. Diba? Tapos napapaisip din kami dun sa syempre, kung if ever mag-PR kami, gusto rin namin makabili ng sariling bahay. Tapos nung nagtitingin nga kami ng mga bahay na 1 million, 1.2, 1.3, tapos napapaisip kami parang hindi natin kayang kumuha ng ganong kalaking hindi kalaki, paano ba ganong kamahal na bahay kasi yung mortgage. Paano di na tayo makauwi niyan pag ganyan, kasi sa isip ko mag-aaral pa ako, so maudlot yan, dapat paplanuhin talaga. Parang masakit din sa bulsa, pero kasi ang dami ko nakilala nga na ganun nga, na hindi rin makapagsimula yung mga anak nila magkaroon ng sariling bahay kahit may pamilya dahil nga sa sobrang mahal na ng mga bahay dito. May kakilala nga kami, binenta nila yung bahay nila dito, tapos bumili sila sa Alberta ng bahay, 2 bahay, yung
bahay niya dito na binentang isa. Yung pinagbentahan, 2 bahay ang nakuha niya sa Alberta, pinapaupahan niya. Kaya, ayun. Sabi ko, tapos na namin, kung kuha tayong bahay, meron tayong matatabi, pero konti lang. Kasi baka hindi natin kaya mag-travel, ganyan. Tapos yung bang namin na-meet sabi nila sa amin, na parang hindi daw sila kukuha ng bahay dito. Mag-i-invest na lang daw sila sa Pinas kasi ang mahal daw talaga. Ayun. Yun nga, yung mga kakilala namin, mga kasabay namin dito na na-close namin. Nagsialisa na sila dito sa Toronto. Kaya diba sinashare ko sa inyo, ang sabi ko, lungkot naman, nag-alisa na sila. Pero yun talaga, kung dun talaga yung para sa kanila, diba, kung doon din sila mas mabilis mapi-PR, go. Hindi naman natin kailangang pigilan sila. Kasi buhay nila yan. Tsaka yung iniisip din nila yung para sa future nila dito sa Canada. Kasi lahat naman ang pumupunta dito gusto maging for good, diba? Makuha yung PR. So, ayun na guys, magpapaalam na ako. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko. Bye-bye!